Ang ating paksa ngayon ay God is able to enlighten you. Yamang naliwanagan. Ang mata ng inyong mga puso. The eyes of your understanding being enlightened. So yun po ang ating pag-usapan. Ang Diyos ay kaya kaniyang paliwanagan. Amen? Kasi mga kapatid, hindi tayo lalago kung malabo. Mahirap pong magkaroon ng improvement, may karoon pong mahirap ng maturity kung hindi tayo naliwanagan. Naintindihan niyo ba yun? Walang improvement na hindi nakakaintindi ng pag-i-improvean. Kaya ang ginagawa ng Diyos, nililiwanagan muna na tayo. Tama. Ang salita pong enlightenment, mga kapatid, ay nangangahulugan to give light, magbigay ng liwanag. Or to illuminate. Bigyan ng bukas na kaisipan. To make clear. Yan po ibig sabihin ng enlightenment. Bigyan ng liwanag, buksan ng kaisipan, yung to illuminate, then to make clear, to cause someone to see and understand. So, ibig sabihin lang mga batid, pag sinabing enlightenment, ay naiintindihan mo. It is not physical sight. It is spiritual illumination. Ang ating pag-uusapan po, para tayo ay mag-improve, para tayo lumago sa Panginoon, ay dapat tayong naliwanagan na. Hindi yung pinagre-rimlan pa. Mahirap po yung pinagre-rimlan pa. Kayo ba'y naliwanagan na? Kayo ba'y nag-almusal? Mahirap hindi nag-almusal, pinagre-rimlan. Pero ating pag-uusapan, naliwanagan. Hindi ito pang physical. Hindi naliwanagan ka sa math. Naliwanagan ka sa carpenter, naliwanagan ka sa pagiging mekaniko, naliwanagan ka sa pagiging engineer. Ang ating pag-uusapan ay naliwanagan ka sa Diyos. Are you with me? Dahil hanggat ang tao hindi naliliwanagan sa Diyos, paano siyang lalago sa Diyos? Tama? Paano siyang titibay? Paano siyang lalong didikdik? Hindi yung paluag, kundi padikdik. Hindi yung pakawang, kundi palubog. Tama, dapat tayo bilang naliwanagan ay tayo sa payoryor. Naintindihan niyo ba yan? Dapat naliwanagan tayo. At yamang naliwanagan, ipinagpipuri pa rin ni Pablo para kayo sabi na ng verse 15 natin binasa, naliliwagan ako pagka maraming intro, So, yun lang po ang ating ibig sabihin. Dahil dito ako rin naman, pagkarinig mo ng pananampalataya, alam mo, kinakausap talaga dyan mananampalataya. Hindi ka pwedeng lumago sa pananampalataya kung wala kang pananampalataya. Manampalataya ka muna. Amen? Hindi lalaki ang liwanag kung wala ka pa namang liwanag. Hindi mapalalaki ang unawa kung wala pang unawa. So yan ang ating pag-uusapan. God is able to enlighten you. Number 1. Anong dapat ma-enlighten? Anong kaya ng Diyos na kung saan dapat tayo ma-enlighten? Verse 18. Basahin po natin ang verse 18. Andyan po. Ayan na po ang ating hiwagin. Verse 18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. So, mga mata ng inyong puso, hindi matang literal. Ang ating pinag-usapan ay spiritual na buhay. Yung mga taong naliwanagan na, nakaintindi na. Nasa Diyos na, napatawad na, natiyak ng palangit pag namatay. Yan ang mga nakaintindi na. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso
upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Ang content niyan sa verse 15, 16, 17, ipinapanalangin ko kayo na yamang naliwanagan na ang iyong puso, ay sana'y malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Number one, mga kapatid, sana ang panalangin ni Pablo, since God is able to enlighten us, ay number one, to understand our hope. Sa 18, sa 18 na sabi diyan, the eyes of your understanding, being enlightened, bilang naliwanagan na, nabigyan ng liwanag, naging klaro na, at ikaw ay nakakita at nakaintindi, ay ito ang gusto niyang ipinagpipre niya sa mga mananampalataya sa Efeso na nakaunawa na, ay lalong lumago sa pagkaintindi. Saan? The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope. Mga kapatid, of His calling, sana maintindihan natin na tayo ng mga naliwanagan na, ay maintindihan natin kung ano yung pag-asa ng kanyang pagtawag sa atin. Hindi ho tayo miserable. Hindi ho tayo hopeless. Hindi tayo wala lang. Sana bilang naliwanagan ka, patuloy nating maintindihan kung anong pag-asa na tayo'y tinawag ng Diyos. Actually, mga kapatid, contextually speaking, pag pinag-aralan niyo po, ang pagtawag sa atin ng Diyos ay before the foundation of the world. Sa verse 4, makikita natin diyan, yan. Makukulto na naman tayo nito. No? According as He had chosen us. Sabi diyan, ito yung pag-asa, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi aksidenteng ikaw ay naratngan ng mga ngaral, hindi aksidenteng ikaw ay nakapakinig ng salita ng Diyos, at sana hindi aksidenteng narito ka ngayon. Talagang ito yung itinadhana ng Panginoon sa iyo para makita mo na tinawag ka sa pag-asa. Hindi sa pag-asa putol. Amen. Kakatuwa naman yun. Before the foundation of the world. Contextually, igagalang ko muna ang context bago ako pumunta sa iba. Not only election, kundi predestined to adoption. Sa verse 5, makikita natin, lahat ng hinirang itinalagang maging anak ng Diyos. Bakit? Hindi lahat anak ng Diyos eh. Pero salamat, ang pag-asa, tatawagin ka. Tiyak na tatawagin ka, magiging anak ka ng Diyos. At hindi ubirong biyaya yun. Amen. At alam niyo ba, pinakamapalad ng kalagayan at kaunawaan ay yung matiyak mo na ikaw ay anak ng Diyos. Ito ang gustong ukilkil. Ito yung gustong ipamulat lalo pa. Oy, mga taga-Efeso, ipinapanalangin ko yaman na liwanagan na inyong mga mata ng pananampalataya ay sana'y maintindihan nyo kung ano yung pag-asa ng kanyang pagtawag. Hindi biro yan. Sapagkat kayo'y naging anak ng Diyos, itinalaga kayong maging anak ng Diyos. At hindi lang yan. Pag anak ka ng Diyos, tutubusin ka talaga ng Diyos. Pagdating sa verse 7, ano sabi ng verse 7? Okay, hindi ko nga inilagay yan eh. Kasi natagal. Sabi ng verse 7, okay, alam mo, hindi ko nababanggitin Andoon, nasa Kanya in whom we have redemption through His blood. The forgiveness of sins, mga kapatid, tayo tinawag, hinirang, itinalaga para maging anak ng Diyos, at tayo tinubos, at pinatawad sa ating mga kasalanan. Dapat maintindihan natin yan, hindi ho tayo wala lang. Tayo'y pinagpala ng isang pag-asa ng kapatawaran. According to the riches of His grace, hindi tayo deserving. Biyaya yan. Ano pa? Hindi lang yan. Yung assurance of salvation. Bakit? Pagdating po ng verse 13 and 14, nang mapakinggan natin po ang ebanghelyo ng katotohanan, tayo tinatakan ng Santong Espiritu bilang patibay ng tayo'y pag-aari ng Diyos.
That is the hope of our calling na gustong ipaunawa sa taga-Epeso. Yamang naliwanagan na ang mata ninyong pananampalataya. Ayan ang sabi niya, that ye may know what is the hope of His calling. Ikaw ay nakatalaga, hinirang, nakatalaga para maging anak ng Diyos, para tubusin, para tatakan ng Holy Spirit at silyaduhan ang iyong katiyakan ng kaligtasan. Ngayon, iwanan ko na yan. Anong tawag sa pag-asang yan? Tinawag po yan sa Titus chapter 2, verse 13, na blessed hope. Tignan niyo pa. Blessed hope. Bakit? Hindi po lahat kasi meron yan. Tingnan niyo po. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa. Ibig sabihin, kung ikaw talaga'y naliwanagan na, hindi ka malas, hindi ka dihado, hindi ka kulilat, hindi ka kaawa-awa, hindi ka argabyado, ikaw ay mapalad. Ikaw ay may mapalad na pag-asa. Nahintayin yung mapalad na pag-asa ang pagpapakita ng kalawalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Bakit mapalad? Bakit? Kasi ang pag-asa ay tiyak. The certain, joyful expectation of Christ's visible return in glory. It is hope because it is future. It is blessed because it brings joy, glory, and final redemption. Amen? Okay. So, mahaba ho ito eh. Hindi ko tatagalan. Hindi lang ito blessed hope, ito po ay living hope. Sa 1 Peter chapter 1, verse 3 and 4, yun niyo po sabi. Nahintayin niyo ang, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa. Amen? Buhay na pag-asa. Kapag ikinaliligaw at kita mong walang kapag-asa, walang gana. Ano? Pero kapag ang babae, abay natingin, nasulyap, para nagpapagiti ng pag-asa, abay nakakabuhay. Amen? Ang gustong makita ng Panginoong Jesus, taga-Epeso, at sa lahat ng mga naliwanagan ng puso, dapat maunawaan natin yung pag-asa. Pag sinabi mong pag-asa, faith is the substance of things hoped for. Ibig sabihin, ang pag-asa ay katiyakan ng mga bagay na hinihintay. Hindi ho pag-asa ang walang katiyakan. Faith is the substance of things hoped for. Pag ang Diyos po ang pag-asa, sigurado yan. Kaya mapalad at buhay na pag-asa. Bakit ba buhay na pag-asa? Kasi ito yung nanggaling sa buhay na Kristo. Kaya hindi tayo naniniwala sa Diyos-Diyusan, walang pag-asa dyan. Bakit ka aasa sa Diyos na patay? Anong may bibigay na pag-asang buhay niyan? Ay patay nga siya. Pero bakit ang ating pag-asa ay sigurado, buhay, mapalad, dahil ang ating pag-asa ay kay Kristo na hindi patay. Siya'y buhay. Siya'y nagbangong uli 3 araw. Siya'y hindi namamatay sa pagiging Diyos, pero sa kanyang pagkakatawang tao, siya po ay nagsasagisag na siya po ay nagtagumpay sa kasalanan at gumapi sa atin. Siya ay nagtagumpay sa kamatayan na gumapi sa maraming tao. Siya ay nagtagumpay kay Satanas na gumapi sa maraming tao. But the fact na siya ay nagbangong maguli, napagtagumpayan niya ang lahat. At kung ikaw na kay Kristo, ikaw ay may pag-asa. Mapalad na pag-asa at buhay na pag-asa. Bakit?
ang ating inaasahan ay hindi patay. Amen? Kaya ba may pag-asa? Kanino? Saan ka naasa? Huwag sa pera. Ha? Salamat kung nadaan sa iyo yan, pero malimit idaan nga lang. Di ka? Huwag sa tao. Nawawala ang tao. Ako iniwala sa mga pinakakawalang missiles ngayon sa Iran, may nadali ng tao doon. Sumpay ng tao na tumitiwala sa tao na ginagawang bisig ang kanyang, lakas ang kanyang bisig at tumihiwalay ang puso sa Panginoon. Hindi pwedeng pagkatiwalaan ng tao ang Diyos. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil sa kanyang malaking awa ay pinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa magitan ng pagkabuhay na maguli. Kung si Kristo ay nanatiling patay, wala tayong buhay na pag-asa. Amen. Daig pa tayo ng pag-asa, putol. Amen? Why living hope? Yamang si Kristo, ay nagbangon mula sa mga patay, hindi siya nanatiling nakalibing. A dead Savior would produce dead hope. Ang patay na tagapagligtas ay magbibigay lamang ng patay na pag-asa. Kaya wag-aasa kayo sa Pope. Bakit? Ang Pope namatay, patay pa rin hanggang ngayon. Huwag kayong aasa kay Maria. Bakit? Si Maria ay namatay, patay pa rin hanggang ngayon. Huwag kayong aasa kay Manalo. Bakit? Siya ay namatay, patay pa rin ngayon. Lahat ng leader mamamatay at mananatiling patay. Pero si Kristo na mamatay, siya ay nagbangong maguli. Kaya ang ating pag-asa kay Kristo, hindi patay. Bakit? Si Kristo ay buhay. At gano'n katagal? Buhay magpakailanman. Alive, alive, alive forevermore. Hindi natin nakakanta yung mga kantang yan. Masyado tayong bumanal na. Yung mga simpleng choruses, I am rhythm, give me a well. At saka yung alive, alive forevermore. Nalilimutan natin yan. Kantahin nga natin yan sa hapon. Kala kita ko sa hapon, kinakailangan masigla. Kaya ba'y masaya? At alam niyo ba, ang buhay na pag-asa ay nagpapasaya. Mantakin mo, halimbawa, Romel, may niligawan ka. Pastor, natingin Kita ko Nakatalikod siya, kita Di kayo nakakagalak. Nakita ng mga yan, yung niligawan ko suro-suro. Nung patay ang Ate Merle. Mga yan Pastor, ang ganda nga pala Ayaw, ako na pipili ng hindi maganda. Kaso lang, marunong din sila, hindi Alam niyo na. Pero walang binatbat yun kay Madam. Di ka? Salamat ako'y may buhay na pag-asa. Sa tayo kung ito, kung walang tiyak ang langit, ay nakakaawa. Sabi nga ni Pablo, kung sa buhay lang na ito tayo magsiyasiyasa, ay tayo ang kahabag-habag. Praise the Lord. Lahat ng ipinangako ni Kristo kaya niyang pangatawanan. Bakit? Buhay siya. Buhay na pag-asa. Okay? At ito mga kapatid, yung buhay na pag-asa, ito ang maganda. Kung babasahin yung 1 Peter, yan chapter 1, ito yung dahilan kung bakit makakatagal tayo sa mga pagsubok. Are you with me? Alam niyo po, ang buhay Kristiyano ay hindi madali. Marami tayong dadaanan. Marami pagsubok. Maraming ups and down. Pero alam niyo ba ang comfort ni Pedro? Dahil sa buhay na pag-asang yan, dahil naman dito tayo nagagalak, bagaman pansamantalang tayo nakakaranas ng maraming mga pagsubok, kahirapan. Pero bakit tatagal ang Kristiyano? Bakit? Buhay nga ang pag-asa Ginagarantiyahan ng buhay na pag-asa ang pagtagal sa buhay na ito kahit maraming ups and down and pagsubok. Bakit?
hindi tayo dito lang nakatingin. Amen? Kung tayo, ang pag-asa natin sa lupa, ay mawawala nga tayo sa lupa. Pero ang pag-asa natin, tingnan niyo po basahin ulit natin 1 Peter chapter 1 verse 4. Chapter 1 verse 4. Na isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Tama ba? Ang pag-asa ho natin langit. At tinitiyak, bakit? Ang ating inaasa ay buhay. Kaya tayo, nahihirapan man ako hirap na rin. Lalo ngayon, tag-araw. Ramdam ko kahapon ng aking mata, ayan silam. Nagpa-BP ako. Ang taas pala ng dugo. 140/90. Alam mo kung bakit? Lahat ng singaw ng init, punta sa kwarto. Ako bago uli. Ano? Sabi ko, Mami, pagkatapos ko na preaching sa office ako magpapahinga, doon mo ako dalhan ng aking pagkain. Para hindi ko pa kaya uli yung biglang init na yan. Sa lupang ito, ang dami nating mararanasan. Kahit Kristiyano ka, nagkakamali ka pa, di ba? At nakakalungkot ang kasalanan sa buhay, di ba? Kahit sa buhay na ito, tayo maraming karanasang hindi maganda. Pero salamat. May buhay na pag-asa. Do you have that living hope? It endures trials, survives hardship, strengthens faith. Ang buhay na pag-asa, nagpapalakas ng pananampalataya yan. Look beyond temporary pain. Ang tingin natin sa hirap, pansamantala lang yan. Sabi nga ni Pablo, lahat ng aming pagtitiis ay gumagawa lamang ng lalo't lalong bigat ng kalawalhatian. Alam niyo, ibig sabihin mga kapatid, kapag ikaw'y nagtitiis, naglilingkod kay Kristo, pinatibigat lang niya ang timbang mo sa walang hanggan. Are you with me? Minsan nagsulat ang Diyos sa dingding, many, many tekel of our sin. Nagitla yung hari. Ano ito? Bakit may nagsulat sa dingding ng kamay, hindi ko kita ang katawan, nang hilakbot ang hari? At pinahanap ang lahat ng marunong at pina-interpret. Ano ibig sabihin ng many, many tekel of our sin? Uso na pala yun noon. Bikini men. Bikini men. Many, many. Tekel percent. Wala talagang bago sa silong ng araw. Bikini men. Many, many. Tekel percent. Ano ang ibig sabihin? Tinambang ka, pero walang bigat. Alam niyo ba mga kapatid? Ang buhay na pag-asa ay nagpapalakas ng pananampalataya kahit nahihirapan ka. Bakit? Lalo lamang binibigyan ng glory ang ating buhay at crown. Pero kapag tayo walang pag-asa, konting kudlit, tigil agad. Pag ikaw nanligaw at kita mo walang pag-asa, di na ako natuloy. Sino ka nanliligaw dito? Daanin mo sa pastor. Hindi yung nangungulbit ka na wala pa namang basbas. At kapag nag-aaral pa yan, igalang mo ang kanyang kabataan. Huwag kang mansamantala. Walang namumutaktakan yan, kaya napapaibig mo. Ay paano kung yung mag-alis ng helmet? At mapabugok? Kasama pa lang ng lalaki na ito, kung ibig na. Mga lalaki, gusto kong tumigil ang anong pangaral dyan. Pero wala Kaya na kailangan laging paalalahanan. Amen ba? Kaya naman mga babae, huwag ka rin namang pumayag. Kaya nga nalakas ang lalaki, may pag-asa. Are you with me?
Hoy, kaya nakikinig. Bet ka mga married lang ang nakikinig. Wala man manliligaw na dyan mga yan. Young people, tingin sa akin. Dito ba? Kayo, makinig kayo. Kapag hindi ang kayang dumaan sa pastor, wag mo i-honor. Ibig sabihin, panghas yan. Kapag hindi kaya niyang puntahan sa iyong bahay, wala yan. Hindi yan maginoo. Lugaw. Ligaw kanto yan. At lalo ka namang wag sa cellphone ka dinaan. Pambirang yan, kabay ako inaantito na naman. Nakita ko lang si Ruel, umulit-uli ako eh. Bakit? May mga salagimsim na naman. May mga ngos-ngos na naman napapahingan ako niya. Kaya hindi matututo. Amen? Mga magulang, tulong tayo ng pagbabantay sa inyong mga anak. O sa mga apo. Pag kami lumiligay, oy, alam kayo ng pastor? May kayo daitihan eh. Kayo alam ng pastor? Ay pag ituloy pa rin, talagang kapalmoks yan. Tama na. Na-high blood lalo, nataas uli ang aking bugo. Kalahin nyo, tulong nyo na sa pastor yung pagiging masunurin nyo. Yung nga sinasabi ko eh, di ka na nga nag-akin ng kaluluwa eh, mambubuliga ka pa. Tanyo, bakit empty ngayon ito? Kasi, ang mga workers naging busy. Araw-araw kami na Brother Ruel. Tapos ay nag-outing pa. Hindi na ako nakakasama. Bakit? Nag-alburuto ang tiyan ko. Nasa conference ako eh. May kinain ako doon yatang naglahok-lahok. Ay, uso pa naman ng halo-halo. Hindi ako nakasama. Kami na paglamangan. Sana wag nating isalalay sa worker lang ang pag-i-invite. Dapat ito'y trabaho ng lahat. Amen! Paano natin maaabot kung ilan lang ang kakayod? Ay, ang problema, hindi ka na nga nag-aakay, nang bubuliga ka pa ng inaakay ng iba. Ano ka ga? Kung hindi ka nakakatulong, nakakapuresyo yan. Amen. Amen. Ako'y nagbabait na eh. Gusto ko sanang dumagos, pero ako'y nangako sa Panginoon, Lord, magbabait na ako. Kasi tingin ko, hindi rin naman nakakano eh. Pero at least may laman naman. Amen. Kung ikaw ay sensitibo, sana naiintindihan mo ito. Bigay ayaw nyo kay May. Kita mo yan? Bigay yung mga hinog na ayaw nyong lapitan. Kung alin yung mga bobot. Andyan si Des. Naku galingan mo. Mataas ang standard niyan, abot hanggang talapakan. Andyan si Milate. Ako nga sinisisi ng mga yan. Sabi nga, ba kayo hindi pa naliligaw? Kami sumunod sa inyo. Mga ito, hindi pa maaming walang magkagusto. Ako pa ang sisisihin. Mga itsura niyong yan. Ang sabi niya, yamang naliwanagan ang mata ng inyong pananampalataya upang maalaman ninyo ang pag-asa. Ang pag-asang ito'y buhay at mapalad. Then number 2, not only to understand our hope, but also to understand our heirship. Amen. Sino ang titira sa bahay niyo, Brother Rowell, ngayon? Pag-uusapan niyo, siguro yung aso, siguro yung... Wala niyo, may mamanahin sila. Pero kayo ba iniwala? Dapat naiintindihan niyo, tayo'y tagapagmana ng Diyos. Mga kapatid, kaya wag ho tayo masyadong masapawa ng daigdig na ito. Itong mundong ito'y sa pawala at sa palaho. Kaya nga sabi ng Bible, di ba sabi ng Bible, ikaw ay dumating na walang dala at aalis kang walang dala. May. Dumating ka ditong walang karayom,
aalis ka ring walang karayom. Ibig sabihin, nakakaintindihan ako kami ni May noon. Pagsalitang karayom. Kasi gusto daw niya pumayat. Ay ako'y may karayom. Ano? Pero ito maganda. Wala kang dinala, papuntang mundo, wala ka ring dadalhin. Pero kapag ikaw ay natuwa sa iyong pag-asa, amen? Naintindihan mong ikaw ay tagapagmana ng Diyos. Huwag kang masyadong aligagang-aligaga, kumahob na wala ka ng panahon sa Diyos. Hindi masama magtrabaho. Pinapipray ko nga kayo. Pero sana huwag niyong ubusin ang panahon niyo sa Diyos. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Wala kang madadala, pero ang magandang balita, meron kang madadatngan. Amen. Amen. Magpagamit kayo sa Panginoon. Magtulong-tulong tayo. Matalino ka, ipagamit mo sa Panginoon. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Bakit? Tayo po'y tagapagmana ng langit. Verse 11 and 18. Tingnan niyo po sabi ng 18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana. Kung ano ang mga kayamanan, ang tunay na kayamanan hindi sa lupa. Titingnan natin po yung mga pamanang yan. Nakaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal, hindi sa lahat yan. Kaya mapalad ka kung ikay banal. Mapalad ka kung ikay mananampalataya. Mapalad ka kung ikay naliwanagan. At yung mga naliwanagan na mata ng inyong puso, sana maintindihan ninyo yung kanyang pag-asang ibinigay sa atin. At sana maintindihan mo yung dakilang kayamanan, mga kayamanan, ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Basahin po natin ang verse 11. Verse 11 din. Alain mo, tagapagmana ka ng Diyos. Tayo rin naman sa Kanya'y ginawang mana. Ito pala ang katotohanan. Tayo tagapagmana at tayo naman ay treasure ng Diyos. Vice versa yan. Okay, una, namamanahin natin. Our inheritance from God, una, kayo ba iniwala? Yung eternal life. Wow! Kayo ba'y may buhay na walang hanggan? Ha? Kayo ba'y natutuwa pang kayo may buhay na walang hanggan? Alam mo buhay na walang hanggan? Ang buhay dito sa lupa ay may hangganan. Kaya ang galak sa lupa may hangganan. Kaya ang ari-arian sa lupa may hangganan. Kaya lahat na nakikita mo sa lupa may hangganan. Kaya hindi ito yung tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan na pamana ay buhay na walang hanggan. Sa ating mga bisita, tiyak mo na bang ikay may buhay na walang hanggan? Number 2, hindi lang buhay na walang hanggan. The kingdom of God. Hindi na ako alliterated yan. Pahirapan niyo pa ako. Ang hirap po yung alliterated yan. Kala mo, eternal life, tapos kingdom of God? Paano kaya magkatunog yan? Doon sa dulo, eternal life from God. Tapos ay the kingdom of God. Ayo ba ang kingdom ng Diyos? Dalawang kalikasan, spiritual at literal. Ano ang spiritual? John 3 verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 5, except a man be born of the Spirit and of the water, he cannot enter the kingdom of God. Ang unang kaharian ng Diyos ay spiritual. Amen? Ibig sabihin, lahat ng ipinanganak ng Diyos ay saklaw ng kaharian ng Diyos.
Amen. Kaya ba'y anak na ng Diyos? Kalahin mo ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. Tama? Hanggat hindi ka ipinapanganak na muli, tingnan nyo ha, maalala ko lang, Colossians chapter 1 verse 13. Colossians 1:13. Tingnan nyo ha. Ito, matindi itong na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, mga batid, hanggat hindi ka naliliwanagan, hanggat hindi ka pinapanak na muli, ikaw ay nasa kapangyarihan pa ng kadiliman. Ikaw ay nasa kaharian pa ni Satanas. Mabigat po yan. Mabigat po yan. Ito niyo po ang tao. Alipin ng kasalanan. Alipin ng bisyo. Bakit? Alipin ni Satanas. Nasa poder pa ni Satanas. Pero salamat, kapag ikaw ay anak ng Diyos, nailipat ka na sa poder ng kaharian ng anak. Amen? Kayo ba'y nasa kaharian na ng Diyos? Amen. Kayo ba'y nasa kaharian na ng Diyos? Oo. Sigurado kayo. Yan po'y biyaya tagapagmana. Ano pa? Daniel 7:27. Tingnan niyo po. Ano naman po yung literal? At ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit, mabibigay sa bayan ng mga banal ng katastasan. At ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian. At ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya, mga kapatid. Lahat ng kaharian, kasama ng mga nag-aaway ngayon, Israel, US, Iran. Yung iba tuwang-tuwa na siya ay nasa kaharian ni Putim. Putim ba yun? Putim o Kuting? Putim. Nasa kaharian ni anong pangalan ng hari ng Israel ngayon? Ng Russia. Kaya ba'y matutuwa na kayo'y tagapagmana ng kaharian ng Diyos mismo? Sana, sabi nga ni Pablo, ito ang panalangin ko sa inyo, yamang mga naliwanagan, na inyong maintindihan yung pag-asa ng pagtawag sa inyo at maintindihan ninyo kung gaanong kadakila ang maging heirship. Ngayon, hindi pa natin namumukat-katan yan. Wala pa tayo dun Ako'y pumasok lang sa simbahan ni Pastor M Ano kang ganda na simbahan doon? Kayo ba nakarating ng simbahan ni Pastor M? Sabi ni Angke, laki ang mata ni Angke. Kami doon sa third floor ba yan? O second floor? Biyaya pala tayo, may makasama ang baptist na pinagpala na talaga. Alam mo kanilang ginastos? 120 million. Para nakaka-proud dito na lang ako magpapamimro. Ay pag nadatingan mo pa yung simbahan ng Abante. Akalain mong may escalator, may elevator. Ang atin, calculator. Para kang proud na proud ka na ikaw ay membro noon. Kaya maraming kahit ganong kasama, kakurap si Kay Buloy, tingnan mo yung simbahan nila. Iglesia ni Cristo, ang laki ng kanilang arena. Kaya proud to be INC. Ay ang baptist, simbahan, nasa bayabasan. Hindi pa kompleto ang yari, labas ang bakal. Amen? Pero mga kapatid, kung talagang anak ka ng Diyos, be proud. Bakit? Tayo'y maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Are you with me? At alam niyo ba mga kapatid, ang tayo natin sa kaharian ni Kristo ay nakabase sa asal natin ngayon kay Kristo. Tatandaan niyo yan, ha? Ang position natin sa kaharian ni Kristo ay nakasalalay sa kung ano ang asal natin ngayon kay Kristo. Kasi,
gagantimpalaan ang mga naglilingkod kay Kristo. Pamamahalaan tayo. Masaya ba kayo? Kaya kahit minsan, ako'y pagod din, masakit ang likod, nadi-discourage din, bakit kayo habang naitati ang dami nararamdaman? Di ka, Star Nora. Pero pag naiisip ko, ako nga pala palangit eh. Ako nga pala anak ng Diyos eh. Ako pa nga pala magmamahal ng kaharian ng Diyos eh. Nababawasan eh, naiibis eh. Amen? Pero pag makikita ko, makikipagsabayan tayo sa mundo, maaaba lang tayo. Ha? Pag tinitingnan ni Brother Henry, yung kanyang mga kaklase, na mayayaman na ngayon, samantalang siya inaan din eh, nagpipilit lang doon sa maliit na kwarto, di kayo nakakaawa kung iyong palalakari pang mundo lang. Kung palalakari, matalinong tao, tapos nagtsatsaga din lang sa napakaliit na kwarto. Pero bakit siya matatag, matibay, nagsisikap? Bakit? Naiintindihan niya yung pag-asa. Amen? Naiintindihan niya kung ano yung realidad ng buhay. Pwede tayo mapagkamalang mangmang, hindi ka mangmang. Mapalad ang mga naglilingkod kay Kristo. Ano ba? Nagiging excited ang kaharian ng Diyos kapag hindi ka feel at home sa kaharian ito. Kaya minsan di tayo excited sa langit eh. Bakit? Feeling langit ka na eh. Kaya bumibigat ang kalawalhatian. Sabi ni Pablo, bakit? Hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, sapagkat ang bagay na nakikita ay lumilipas. Pero ang bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Salamat may magaganda kayong bahay, purihin ang Panginoon. Salamat may magaganda kayong sakyan, purihin ang Panginoon. Pero wag diyang kayo lalaga. Isang bagyo lang, katapat yan. Isang lindol na malakas lang, katapat yan. Pero ang kaharian ni Kristo hindi matitinag. At siya ay magpakailanman. Tuloy lang, ayor-yor. Nangihina tayo, tuloy lang. Hindi tayo taga rito. Nagkakamali tayo, bangon! Hindi naman tayo taga rito. Isang araw darating ang Panginoon. What a blessed hope. And what a living hope. Tayo heirs of Christ, of eternal life, the kingdom, and in Christ Himself. Ano ba, ang pinakadakilang pamana, hindi yung kaharian eh. Ano? Hindi rin yung eternal life. Kasi walang eternal life at walang kingdom kung walang Christ. If you have Christ, you have everything. Amen. You have the kingdom of God, you have eternal life because Christ ang tunay na pamana sa atin. Ang haba niyan, di ba? Papatulan ko ba? Puntos na lang. Number 4. Resurrection glory. Wow. Sa Ate Merle, Brother Albert, Brother Roel, magbabangong mag-uli yun. Amen. Makapal na ang buhok nun. Ang inay ko, sabi ni Albert, ako hindi iiyak pag namatay ang mama. Wala, hagulgul din. Ako din. Kaya ko yan, alam ko naman palangit. Pero nung makita ko ang inay nakahilatan eh. Wala nang buhay eh. Hindi ko napigil. Ano naging comfort? Inay, magkikita ulit tayo. Amen? Mapalad ang mga namamatay na kay Kristo. Sapagkat mapapahinga na sila sa kanilang mga gawa. At ang kanilang mga gawa ay bumubuntot sa kanila. Hindi kamalasan ng kamatayan. Bakit? Tagapagmana tayo, hindi lang ng buhay na walang hanggan. Hindi lang ng kaharian ni Kristo, kundi siya mismo, maging ang resurrection glory. Actually, dalawang resurrection ang naganap sa atin. Resurrection spiritual at resurrection physical. Pero sana hindi na ako makaranas ng resurrection physical. Kaya gusto nyo ba? Pero tingin ko nga sa inyo, parang i-resurrect. Ano? Amen o ba? Hindi ho kamalasan, kalugihan ang mamatay na kay Kristo. Sabi ni Pablo, ang mamatay, ang mabuhay si Kristo. Ano yan? At ang mamatay ay pakinabang. Ganun ba pagkakasabi? For me to live is Christ, and to die is gain. Yun. To die is gain. Why? Believe it or not. Lahat ng tunay na anak ng Diyos, bubuhayin mag-uli.
at papaltan ng walang kasiraan. Praise the Lord. Yung mga kuba dyan, wala na. Yung mga may scoliosis dyan, dalwa na ang likod mo. Ano? Yung mga paa, hindi na ilalakad. Praise the Lord. Wala ka ng paa. Yung mga pango, praise the Lord, butas na lang ang tira. Hindi ito pantasya. Hindi ito exaggerasyon. Hindi ito isang imahinasyon. Walang hindi totoo sa salita ng Diyos. Ha? Sana sariwa pa yan sa atin. Kaya tayo kaya tayo nalayo sa Panginoon. Nagiging pamantayan natin ang pamantayan ng mundo. Kaya maraming Kristiyano ang nawawala sa gawain ng Panginoon. Akala'y kaawa-awa yung gugulin mo maghapon ng linggo. Akala'y kaawa-awa ang naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, ang mundong ito iiwanan natin. Naniniwala pa ba kayo doon? Hindi ito hadlang sa inyong pag-aaral, pero mag-aral ka ng iyong layunin ay magpapagamit ka sa Panginoon. Pero kung ikaw ay magkamalang sa lupang ito, you waste your time. Not only that, tingnan niyo po ang Colossians chapter 3 verse 4. Okay, bilisan ko na ho. Pagka si Kristo nating buhay mahayag, ay mahayag nga rin kayo, nakasama niya sa kaluwalhatian. That is, ang pamana ng Diyos ay eternal glory sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Alam niyo ba ang kaluwalhatian? Yan ay karilagan, kagandahan, lahat ng maiisip mo at hindi mo kayang isiping kagandahan, yun na yun. At yun ay walang hanggan. Bakit? Sa piling ng Diyos. Yan o ba'y nagpapagalak pa sa inyo? Amen. Pag hindi na tayo nagagalak sa usaping langit, nabiktima na tayo. Nabiktima na tayo. Nagoyo na tayo. Then, especially, place of heaven. Tayo tagapagmana ng langit. Verse 4, chapter 1, verse 4. Ano sabi? Ng 1 Peter chapter 1, verse 4. Okay? Sabi ko na Yan. Isang manang di nasisira. Amen. Isang manang di nasisira. Sino may sasakyan dito? Bumilang na kayo ng 10 taon. Marami na kayong kukumpunihin. Kaya wag ko kayong mahili sa maraming sakyan. Bakit? Maraming sakit din ng ulo yung mga yan. Tama ba? Tanong mo si Jurek. Isa-isa pa, masakit ang ulo na yan. Kita mo kung di magtina. Diga? Itong ating tricycle, sumira na sumira. Ang matatagla naman natin sa ating iban kaya ako ngayon yan iba ng panuntunan. Para kung tayo magkasakyan uli, yung bago. Walang sakit ng ulo. Sakit nga ng paa, masakit pa ang ulo. Tama? Lahat ng bagay sa lupa'y nasisira. Pero salamat. Meron tayong lugar sa langit na hindi masisira. Kayo may masaya doon. Pag hindi ka masaya dyan, we need to come to Christ and repent of our sin dahil nadadivert na tiyak tayo. Ano pa? Sabi ng talata, basahin natin tuloy. Tuloy natin na talata. Isang manang di nasisira at walang dungis. Salitang walang dungis, walang pula, at hindi kumukupas. Check nyo bang kayo papunta roon? Check nyo bang kayo papunta roon? Sana hindi pa naginip lang. How I wish. Hindi sana wish, be sure. Na inilaan sa langit. Sino? Para sa inyo. Kaya nga sabi ni Pablo sa Tagay-Peso, sana lumago kayo. Lalago kayo sa pamamagitan ng pag-intindi kung ano yung pag-asa at kung ano yung pamana. Kaya Kuya Boy,
Hindi ka man pagkatiwalaan ng maging amo, kundi laging nangangamuhan, sa lupa lang yan. Amen. Mga workers, hindi kayo lugi. Sa inyo ipinasya. Si Romel nga, hindi alam na full-time pa rin eh. Pag nalaman niya, patay ka. Kasi ang alam niya, papasok lang. Hindi pa siya alam. Pero dito na nakatira. Hanggang hinahabol pa ng bakla. Alam ko sino? Si Ando. Hindi, biro lang. Hindi ang kosa. Kosang nalipat. Sa totoo na, mga kapatid, hindi ko naman para i-emote yan eh. Totoo yan eh. Totoo yan eh. Hindi naman tayo by emotion. Kung ano yung totoo. Ngayon, kung hindi katangay nito, problema yan. Kaya ito sa pangtatlong natamnan ng binhi, bakit hindi sumuha ang binhi? Kasi, nadaya ng kayamanan. Hindi ito ang tunay nating kayamanan. Ang problema nga, wala pa nga tayong yaman. Amen? Salamat ang aking asawa. Hindi nagtatanong. Dade, ikaw kayo walang pangarap sa buhay. Ikaw kayo habang likod na lamang. Ay, ayan, ang pangarap ko sa buhay. Tayo palangit. Amen? Si Utoy yan eh. Dade, ako kayo mag-aasawa pa. Ay, magra-rapture na eh. Ba? Nakakaintindi din naman rapture eh. Tinatanong ko, ikaw, kayo palangit na, ay, oo naman. Bakit? Abay, ang pahinungso sa tagapagligtas ko eh. Sigurado ka, ako nagsisisi lagi ng kasalanan. Sana nga. Kasi hindi naman automatic pag anak ng pastor, ligtas. Kahit nga, pastor minsan, hindi rin automatic. May alam akong pastor na hindi ligtas. Saka siya naligtas nung siya nagpipris. Kaya, let me warn you. Ang kaligtasan ay realidad. More than knowledge ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay katotohanan. Kaya mga kapatid, walang pinakamasarap pag-usapan kundi yung pag-asa at pamana. Tinutultukan ko na ako minsan yung nananaginip din eh. Ano kahit magbigay sa amin ng 5 billion? Sa akin na lang. Di ang tithes ko ay 1 billion. Kasi pag sa labas, 20%. Hindi ko sasabihin. Baka kayo ma-hold up. At saka, baka mag-away kami ni Madam. Bakit? Bibili ng motor. Iniisip ko, ang dami kong tutulungan. Pero ang dulo, wala rin eh. Iiwanan ko yan. Nananaginip pa lang ako, putol na agad ang pag-asa ko eh. Putol na agad ang likaya ko eh. Iniisip ko na agad, baka pag-awayan namin. Ay, saka ba ako'y barilin? Hindi na nga makakatakbo. Kukurso na dahan pa. Ibig sabihin, pinipilit kong pasayahin ang aking isip sa mundo, pero ang sukdulan, paano pag namatay? Saan ko dadalhin yan? Laging ang kagalakan sa lupa'y may hangganan, kahit sa panaginip lang. Pero ang pag-asa sa Diyos ay hindi panaginip. Si Kristo'y tunay na nagkatawan tao. Si Kristo'y tunay na nagsakripisyo. Si Kristo'y tunay na nahirapan. Si Kristo'y tunay na pinako sa cross. Si Kristo'y tunay na nilibing. Si Kristo'y tunay na nagbangon maguli. Si Kristo'y tunay na umakyat sa langit sa kanan ng Ama. Lahat yan ay tunay, hindi yan panaginip. Kaya yung pamana ng Diyos ay tunay. Then last, to understand our heightened power. So, sa mga bago tayo pinag-uusap sa paglago. Kung talaga ikaw ay naliwanagan, dapat maintindihan mo lalo yung pag-asa mo. Amen? Dapat maanuahan mo yung pamana.
At dapat maintindihan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Tingnan po natin, 19 to 22. Okay. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan. Ito yung panalangin ni Pablo sa taga-Efeso. Sana yamang naliwanagan niya ang mata ng inyong puso. Maunawaan ninyo ang pag-asa. At maunawaan ninyo ang, pamana. Ito pa yung tatlong kanyang gustong ipaunawa. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating sampalataya. Pag tumingin tayo sa hindi sumasampalataya, mawawalan talaga tayo ng amor Kahit nga sa mga nagsasabing Kristiyano, minsan nakakalungkot Parang walang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ba'y mananampalataya ni Kristo? Kaya ba'y mananampalataya ni Kristo? Kaya ba'y tunay na liwanagan na? Kayo ba'y natutuwa at naunawaan lalo ninyo dahil hindi biyaya, hindi basta ang pag-asa? Ang pamana, ngayon, ang kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Tingnan nyo, basahin natin sa talata. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya. May kapangyarihan ba ang Diyos sa inyo? Amen? Kaya may mananampalataya. May kapangyarihan ho ba ang Diyos? May lakas ho ba ang Diyos? Ba't tayo hindi makagulapay? Tunay ho ba itong talatang ito? At kung ano ang dakilang, anong klase? Dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan. Tunay ho ba yun? Tunay ho ba yun? Kaya ka ba niyang dalhin paglinggo? Amen. Kung ano ang dakilang kalakhan, dapat mga taga-Efeso, maintindihan ninyo, hindi lang yung hope, hindi lang yung pagiging airship, kundi dapat maintindihan ninyo yung, sabi niya? Heightened power. Ibig sabihin, dakilang kapangyarihan. Lahat ng mananampalataya, may kapangyarihan ng Diyos. Hindi basta kapangyarihan, dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan. Hey, are you with me? Kaya nakakalungkot Bakit? Bakit? Parang walang magawa ang Diyos. Amen. Amen ho ba? Kaya ka bang dalhin ng Diyos paglinggo? Ano ang description? Dakilang kalakhan ng kapangyarihan sa inyong nagsisampalataya. Sumampalataya ba kayo? Sumampalataya ba kayo? Sabi niya, taga-Efeso, hoy, mga kapatid, kapag tunay ka mananampalataya, ikaw ay merong pag-asa. Na kanyang pagtawag, hindi wala lang na ikiiligtas niya. At ikay may pamana. At dapat maintindihan, hindi biro ang kapangyarihang taglay mo. Amen. Basahin nga ulit natin talata. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan. Is it a reality? Sabi mo talata, greater is He that is in you than he that is in the world. Kaya pala ako, kahit pilay, hindi maging hadlang para hindi makapaglingkod. Amen? Kasi, ako'y tunay na mananampalataya ni Kristo. Hindi mahina ang Kristo para hindi ako mapagalaw. Ako iniwala kung bakit kayo narito dahil ng inyong pananampalataya. Amen? Ngayon, ang gusto ni Pablo, sana maintindihan ninyo na ang kapangyarihan ng Diyos sa atin ay hindi simple.
Hindi simpleng pagpunta lang dito. Maraming kayang gawin ang kapangyarihan ng Diyos. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsampalataya. Nagsampalataya ba kayo? Ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Kaya salamat. Ayaw ba inihambing yan sa pagkabuhay ni Kristo? Ituloy natin. Sa pagkabuhay ni Kristo. Hindi biro yung buhayin ng patay. Hindi biro na si Kristo ibangon. Yun ay kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos na ititaglay ng mananampalataya. Na kanyang ginawa kay Kristo, nung ito'y kanyang buhay mag-uli sa mga patay, isa sa kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos na nasa buhay ng mga mananampalataya ay nung buhay ng Diyos ang patay na si Yesu Kristo. Ang kapangyarihan ng Diyos, kayang bumuhay ng patay. Amen? Kaya ko iniwala, ang kapangyarihan ni Kristo, kayang mag-alis ng sigarilyo. Kayang mag-alis ng alak. Kayang mag-alis ng sugal. Kayang mag-alis ng immoralidad. Kayang mag-alis ng lahat ng mali ng ating buhay. Bumabalang tayo. Tanggapin natin, palaguin natin ang ating kaunawan. Hoy, taga-Efeso, ito ka. Ito ka. Hindi wala kang kaya. May kapangyarihan sa'yo. Huwag kang maniwala na hindi ka lalago. Bakit? Ang kapangyarihan ng Diyos ay dakilang kapangyarihan. Sa inyo nagsampalataya, pwede. God is able. Amen. Maliwanag ko ba? Sana taglayin natin yun. Okay? Nangihina ka ngayon? Kaya mong bumangon. Dakila ang kapangyarihan ni Kristo. Verse 21. Sa kaibabawan, alam niyo po, ang kapangyarihan ng Diyos niyan, nangingibabaw sa lahat ng pamunuan, at kapamahalaan, at kapangyarihan, at pagkasakop, at sa bawat pangalan na pinangungusap, hindi lamang sa libutang ito, kundi naman sa darating. Dapat maintindihan natin na tayo ay nangingibabaw dahil sa kapangyarihan ng Diyos na na kay Kristo. Alisin niyo na po sa bokabularyo ninyo. Kung anak ka ng Diyos at mananampalataya na hindi mo kaya. Hindi mo kaya sa kapakumbabaan, pero kaya ni Kristo sa pananampalataya. Amen? Amen o ba? Sa chapter 6, nandiyan yung digmaan. Tayo nasa lugar. Ano tayo ay nagdidigma hindi para manalo. Tayo'y panalo na. Hindi tayo tipong mandirigmang para manalo sa larangan. We are more than conquerors in Christ. Nangingibabaw po ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng hari ng mga hari sa mundo. Siya yung hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Ang ating backup sa labanan ay si Kristo. Klaro ko ba? Ako'y nakapangasawa, hindi ako marunong manligaw. Kaya pinapayaw nga ko si Gary Gary, baka ikaw naman talaga hindi nga marunong manligaw. Ika'y humanap ng backup. Sino ka dito sa amin? Si Tina. Biyaya yan. Wala nang panapanalangin. Sabihin mo lang, ngayon din, kakasal ko kayo. Wala nang dami-dami ng luhod. Ako hindi rin marunong may tumulong sa akin. Mga batid, nagtatagumpay ka dahil binabackupan ka ng tao, mas matindi ang backup natin. Amen. So, sa mga bagong Kristiyano, ikaw ay bagong Kristiyano, huwag ka mag-alala. May pastor akong nahihiya. Lagi ako nagkakasala nito. Kasi tinitingnan mo sarili mo, tingnan mo yung backup mo. Tingnan mo si Kristo. Alam mo ba, humingi kayo ng payo sa akin. May office huwag mo sarilinin. Ikaw ay babae, pastor, ba't ang gusto ko si Tintin? May ganyang kahinaan. Ang babae na gusto ay babae. Makipagkausap ka sa akin. Huwag ka
ka mag-alala, magpapalda ako. Meron namang lalaki, ang kahinaan ay lalaki. But mind you, may kapangyarihan ka. Meron namang lalaki, ang problema ay babae. Ay mayroon namang lalaki nga yung kahinaan. Lahat tayo ay may halimaw na ugali pa. Ha? Amen. Nako. Kaya may office ang pastor nyo, kayo humingi ng payo. Mga lalaki, mga babae. Naintindihan nyo ba yun? Yung dinaranas nyo, dinaranas din namin. Kaya salamat, nakakapagpatuloy. Bakit? Dapat natin maintindihan, taga-Epeso, yung kapangyarihan ng Diyos. Pastor, kung mahina sa computer game, meron ako dyan, Dota. Papayuhan kita. Amen? Okay, maging sapat na ang Bible. Ang kahinaan ko ay magaling akong manggoyo, magbitaw ng salita sa babae, at madali akong magpaibig ng babae. Kahit nga aso, tinitesting ko eh. Napapaibig ko. Kahinaan yan. Hindi ang kagandahan, yan ay kahinaan. Magtulong-tulong tayo. Gusto ko kayong tulungan, mga kapatid. Dahil ako'y nahingi rin lang ng tulong sa Panginoon. Alam ko, struggle kayo dyan. Amen? Mga babae, pag nakakita ng pogi, kaliki na. Nung magkaunawa, ang pangit pala nun. Nahihibang ka pa lang dahil bata ka pa. Kaya please lang, huwag niyong sabing hindi niyo kaya. Kaya niyo yan. Tama ba? Sa mga bagong baptize, huwag kayong mahiya sa pastor. Pastor, ako'y nahihiya, lagi ako nagkakamali. Mas mahiya ka kung ikaw hindi magpatuloy. Nauunawaan ka ng pastor. Ayoko na nga dumagos eh. No? Ako'y nagbabait na din. Nahingi na rin ako ng tulong sa Panginoon. Amen. Gusto ko nang gayahin si Pastor Hernandez. Pero pag nakakita ko ng tulog, parang gusto ko ulit dumagos eh. Ano? So, basic, mga kapatid. Ano mang kahinaan mo, magtulungan tayo. Tama. Pastor, ang kahinaan ko yan eh. Ang galing ko mangako. Pero pag hawak ko na ang pera, hindi natutuloy. Usap tayo. May Bible. Amen? Maraming kahinaan. Pero sabi ng Bible, tingnan niyo po ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga nanampalataya. Yun ba yung realidad? Yun ba yung realidad? Dito ako magtatapos. Diyan po sa kalsada, meron po diyang, ay wako ang tawag doon, yung nagtatraffic, yung mga nakaano. Mahirap hindi sundin yun. Yung isa pinsan ko doon, si Boyet, sa tira. Nakatira. Merong, nung makita ko, ay ikaw pala kuya. Sino ba yon? Are. Pinsan ko, are. Pwede kang, anuhin mo na. Patayin mo na. Ayos mo. Sige kuya, ayos na yan. Pero punto ko, kahit yung nugnog na yun, itim na, doon pa ang trabaho sa gitna ng kalsada, lalong nang itim, pag tumawang, ngipin na lang ang kita. Pero hindi mo basta hindi basta susundin yon. Bakit? May kapangyarihan yun. Galing sa government. Amen. Tayo may kapangyarihan galing sa hari ng mga hari. Kaya kaya mo. Amen na ba? Mga young people, kaya nyo ba magpaalam muna sa pastor bago kayo maligaw? Ba't galit kayo? Kaya mga babae, bago kayo ligawan, pastor, hindi naman naliligaw, mabait lang sa akin. Ba't nga mabait sa iyo? Ba't sa iba hindi?
Ikaw lang ba ang babae? Sa iyo yung mabait, sa iba hindi. Ikaw makahalata ka na. Ikaw naman, pakunwari ka pa Alam mo, may special attention sa iyo. Walang problema kung wala ka pang gata sa tainga. Pero kinag-aaral pa rin lang. Magsumbong ka kay Tulpo. May office tayo. Alam mo kung bakit? Pag ikinanghina, nahahawa ang iba. Masama tayong contribution. Kaya mas malakas ang panghihina. Bakit? Pinapayagan natin ang panghihina. Kaya kung may aali-aligid pa lang at masama ang intention, hey! Alam ba ni Pastor yan? Yan, sabi ko sa'yo, magbabait na eh. Alam ba ni Pastor yan? Ikaw naman mga lalaki, huwag yung daanin ang init ng karburador sa gayan. Matuto kang manalangin. Matuto kang magtrabaho muna. Mag-focus muna sa trabaho. Yung kaya mong pakainin. Akala mo basa ang buhay ngayon? Si Ruel nga, yaman-yaman, daing pa ng daing. Akala mo, uutangan ko. Sinasabi ko lang sa inyo, mga people. Bakit? Ang ganda ng inyong kabataan, dapat nagagamit kayo ng Panginoon. Hindi kayo nalungkot. Ayoko na sana ng Yan. Lumago tayo. Mga taga-Balete, huwag muna kayo maniligaw. Huwag din kayo magpapaligaw. Maglingkod tayo. Mag-akay tayo ng kaluluwa. Magbigay tayo sa Panginoon. Magsikap tayo. Magpakasikap tayo. Lalo tayong may mga tungkulin sa gawain, huwag tayong magtampisaw sa kasalanan. Dapat tayo ang buhay na halimbawa. Hindi tayo yung naglalaposak. Tama ba? Kung ikaw ay leader, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Kung tayo nagkakamali. Kung ikaw ay assistant leader, ganun na din yun. Lahat, kung yung nga walang katungkulan, dapat nagsisikap, di lalo tayong dapat magsikap kung tayong may katungkulan. Tama ho ba? Tama ho ba? Tanyo si Eric. Nagka-crush yan. Pero sabi niya sa akin, Pastor, okay, may sinabi sa inyo, pero never ko siyang na-text. Kaya nga, hindi ako nagtagumpay eh. Hindi nyo na-text. Pero gustong-gusto na niya. Ngayon, wala! Si Henry, nung maligawan kay Joyce, hindi pala siya ang unang niligawan. At least nagpaalam. Alam ko rin, wala. Pero ang pandalwa, ako rin nasaksi ng sagutin. Sabi niya, Pastor, itigil na. Sakit naman. Dahil kami na. Ang galing ng pagkakasalita. Itigil na, Pastor. Bakit? Kami na. Ngayon, may anak na. Pag sa ingay. Pag sa likod. Ang tawag sa kay lolo. Sa tatay-tatay. Hindi mo mapatagupukan. Bakit? Di ko anak. Dumaan kayo sa tama. Maganda may basbas ng pastor. May basbas ng magulang. May basbas ng church. Maraming matang nakatingin. Baka akala ninyo, Pastor, bakit yata yung mga worker ay tuwangan na? Tuwangan sa gawain. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam. May office. Pastor, may hugot na naman yan eh. Meron nga! Kagaling ka na ang focus kay Word of God. Amen. Kaganda ka ng Word of God lang dahil natututo na tayo. Pero pag may nakakarating sa akin ng ganun, talagang ako'y mag-aasbo kayo, nagpipig lang.
At kung kayo may mga syota na dito, be example. Be a good example. Hindi lang pag-aasawa ang isipin mo, paglilingkod ninyo sa Panginoon. Amen! Kalahin niya, kaganda-ganda ng simula, ito natapos. Mga married, kung kayo may nakikita niyan, sabihin niyo sa akin. Huwag kayong mahiya. Sabihin niyo sa akin. Wes, kung may nakikita kayo at ikaw yon, abay magsabi ka na sa akin. Young people, please lang, magtulungan tayo. Bakit? Malakas makahawa ang panghihina. Antayin niyo si Ryan, mabautismuhan. Amen? Pogi na. Dako pa. Mahirap yan. Sige. Karibalin nyo yan. Pag hindi kayo nilingkis niya. Maliwanag ba yung people? Maliwanag? Maliwanag ba merit? Maliwanag ba YS? Maliwanag ba Romel? Tatayin niyo ako. Tatayin niyo ako. Ako pa magkakasal sa inyo. Ipagpapatay ko pa kayo ng ilaw. Pero kung di kayo magkasawa, wag niyo naman akong sisisihin. Sadyang walang makagusto sa inyo. Lumago tayo. Lumago tayo sa Panginoon. Sa mga nanonood, bisita man nun din, mahal namin kayo. Ang iglesyang ito hindi pwede lahat. Gusto tayong itama. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, sa langit, salamat po ng maraming.